Since sa panahon ng Edo period ng Japan noong panahon ng 1603 hanggang 1867, dito unang nagsimulang lumitaw ang mga gladiator arenas sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga battle arenas na to, ang mga negosyante at mga merchants ay nag-hire ng mga fighters upang isabak sa isang unarmed combat na kung saan ang mananalo ay makukuha ang lahat ng mga papremyo. At ang labanan niya na to ay tinawag na Kengan matches. Kumusta mga senpai? Ako nga pala si Kuya Jepoy, ang inyong narrator para sa manga ng Kengan Ashura. And since na-existed na sa anime ang chapter 1 hanggang chapter 136, ay i-skip na natin yung mga chapters na to. And I suggest na panoorin nyo yung anime na to sa Netflix o di kaya sa Bilibili na kasalukuyang merong 2 seasons. At ang bawat isang season ay naglalaman ng 12 episodes. Maliban sa mga intense battle na malabakehan maang datingan, ay talaga namang madadagdagan din ang inyong mga kaalaman patungkol sa mga battle techniques na maaari nyong ma-apply sa mga pang-araw-araw na rambulan. Buhay pala. Kung fan ka ng mga ganitong klaseng manga review ay nasa tamang channel ka. Kaya wag mo nang palampasin yung chance na to para isubscribe yung channel na The PH Senpais. Dahil maliban sa mga ganitong klaseng anime, ay may ihahain din kami sa inyong iba't ibang putahe ng mga anime reviews na malamang magugustuhan nyo. So kung ready ka na nga, tara, let's go, simulan na natin. Sa nakaraang chapter 136 o yung pinakahuling episode ng anime, ay nagwagi si Oma Tokita laban kay Ryan ng Kore clan sa isang napaka-intense na labanan. Sa laban nilang to ay napilitang gamitin ni Tokita yung devil form niya dahil sa sobrang tibay ni Ryan na kahit anong atake niya ay hindi niya ito magawang pabagsakin. Ganun pa man ay nagawa pa rin talunin ni Ryan yung devil form niya at pagkatapos ay nagpakita naman yung vestige ng master niyang si Nico. Natanong nito kung bakit niya inabandona yung Nico style, gayong napakalakas naman daw nito. Isa sa mga principle ng Nico style ay ang tinatawag na flashing steel, kung saan ay ginagamit ito ang mismong forward motion at speed ng kalaban upang makagawa ng isang napakalakas na pag-atake. Inamin naman ni Tokita na nakalimutan niya nga daw yun mula nung pumanaw nga itong master niyang si Nico. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-perform yung technique na to na talaga namang napaka-effective sa napakatibay na katawan ni Ryan. Nasundan pa ito ng mga follow-up ng mga pag-atake. Bali hinawakan ni Tokita yung kamay ni Ryan at hinilan niya ito kasabay ng isang napakalakas na suntok sa mukha na talaga namang yumanig sa ulo ng kalaban niya. Naging kapansin-pansin nga sa laban nila ang pagiging superior ng Nico style base sa mga palitan nila ng mga atake. At sa bandang huli ay nagawang makapatama ni Tokita ng isang napakatinding counterpunch sa liig ni Ryan na nagtamo naman ng matinding pinsala sa liig nito. So hindi pa nga dito natapos yung atake na yon dahil hindi tinigilan ng ating bida at walang humpay na pinagsusuntok nito sa mukha si Ryan at natigil na lang ito nung inawat na siya ng referee. Sa pagkakapanalo ngayon ni Oma Tokita ay nagawa niyang mailigtas yung anak netong si Kazo Yamashita na si Kenzo. Dahil bago nga maganap yung laban ng Tokita versus Ryan ay blinakmail sila na papatayin ng Kore clan si Kenzo kapag matalo si Tokita. Dito nga rin ay sinabi ni Carla Corey na gusto niya nga daw magpaanak kay Tokita dahil sa pagkakapanalo nito laban sa kapamilya nito na si Ryan Corey. Sa pagtatapos ng episode na to, ang siya ding pagsisimula ng kasunod na match sa pagitan nila Wakatsuki Takeshi versus Julius Reinhold para sa round 2 match number 3 ng Kengan Inhalation Tournament. Sa torneo ngang to, kung sino ang mananalo ay siya nga pala ang magiging bagong chairman ng Kengan Association. Bali ang title nga pala ng chapter na to ay Muscles. Bago magsimula ang labanan ng dalawa, ang siya namang pagsasara ng pustahan sa loob ng Kengan Dome. So habang tinitignan ng staff yung personal data ni Takeshi ay nagulat niya ito dahil sa magkaparehas yung numero ng height at ng timbang ng nasabing fighter. Ang pagkakaakala nga nila ay nagkaroon lang ng typo error sa paglalagay ng data sa personal file ni Takeshi. Dito ay palabas na ng dugout ang fighter na to na affiliated ng Furumi Pharmaceuticals na binansagang The Wild Tiger, Wakatsuki Takeshi, na may taas na 193 cm at may timbang na 193 kg. Kasalukuyang nasa 40 taong gulang na ito ngayon at base nga sa naging kwento, nung ipinanganak nga daw etong si Wakatsuki ay napakabigat nito kung ikukumpara sa ordinaryong bagong silang na sanggol. Kung saan nga ay nagtitimbang ito ng 12,150 grams o katumbas ng 12.15 kilograms, habang ang ordinaryong sanggol ay nagtitimbang lang ng 3 kilograms. Matapos ngang madiskubre ng mga doktor yung bagay na to, ay agad nilang idinaan si Takeshi sa maraming mga pagsusuri at napag-alaman din nila na meron nga itong kakaibang kondisyon na tinatawag na Superman Syndrome. Bali nga daw yung fiber density netong si Takeshi ay may 52 times na mas marami kaysa sa ordinaryong tao, na kahit ang Kore clan nga daw ay hindi ito kayang tumbasan.
Kung mapapanood nyo yung laban ni Uma Tokita at Ryan Corey ay maiintindihan yung mga senpai kung gaano kalakas ang Corey clan. Dahil sinasabing si Ryan nga daw ang pinakamalakas sa clan nila in terms of physical power. So base nga dito ay mas superior pa nga daw ang lakas nitong si Wakatsuki Takeshi dahil kaya nitong bumasag ng mga konkretong bagay sa isang suntok lang. Sa panel namang ito ay ipinapakita yung makakaharap ni Takeshi na walang iba kundi si Julius Reinhold at makikita natin na napakalaki at solido nga rin ang pangangatawan ng fighter na to. Walang kahirap-hirap din itong yinupi yung napakabigat na barbell na buhat-buhat nito kanina. Pero ang naging pagkakaiba nga lang ng taong to kay Takeshi ay nang dahil sa steroids at mga pinagbabawal na gamot na ininom niya ay aksidente ngang na-achieve ni Julius yung lakas ng pangangatawan niya. Sa likod nga daw ng napakalaki at bigat ng katawan ng taong to na umaabot ng 200 kilograms ay masasabing kasing bilis pa din ito ng isa sa pinakamabibilis na truck runner. So dito ay magsisimula na nga ang labanan sa pagitan ng lalaking ipinanganak na halimaw laban dito sa lalaking nalagpasan na ang lakas ng isang halimaw. Makikita dito si Nakuruki Gensai, Kano Agito at etong si Hatsumi Sen na talaga namang nag-aabang sa magiging resulta ng matinding labanang to. Matapos na isinagawa na ang hudyat para opisyal na buksan ang German-Japanese Heavyweight Showdown. Dito ay biglang pumasok sa isip ni Takeshi yung sinabi ni Agito sa kanya na meron nga daw dalawang fighters ang ihigit sa kanya. Ang isang araw dyan ay etong si Ryan Corey at ang isa naman ay walang iba kundi etong fighter na makakalaban niya ngayon. Ito nga daw ang kauna-unahang pangyayari sa buhay niya na nakakaramdam siya ng pagiging dehado in terms of physical strength. Nasabi pa niya sa sarili niya na tama na nga daw ang pag-aalala. Sa kabilang banda naman ay natanong dito si Gaulang Wong Sawat kung ano nga ba daw sa palagay niya ang magiging resulta ng laban. Nasabi naman ni Gaulang na walang dudang mananalo nga daw si Julius sa labang ito dahil sobrang galing nga daw nito at walang dahilan na matatalo ito sa second round pa lang ng torneo. Sa kabilang banda, habang nag-uusap etong si Natugo Tomari na isang CEO ng Iwami Heavy Industries at Motiba Gizenga, natanong ni Gizenga kay Tomari kung sino nga daw ang mananalo sa laban ng Julius Reinhold at Wakatsuki Takeshi. Nasabi niya nga rin na parehas nga daw malakas yung dalawang fighter na yon. Subalit para sa kanya ay gusto niyang makalaban si Julius dahil mas madali nga daw itong patayin. Makikita nga rin natin dito na talaga namang marami ng tinira pinabagsak si Gizenga ng mga babae habang nakikipag-usap ng harapan dito kay Tomari at sa babaeng kasama nito. Base nga sa mga sinabi ni Gizenga ay para bang binibigyan tayo ng ideya na hindi basta-bastang kalaban si Wakatsuki Takeshi. Pero medyo nakakalito lang dahil ang gusto niyang manalo ay etong si Julius Reinhold. Sa paglipat ng panel ay naibalik tayo dito sa labanan ng dalawang to at nagbigay na nga ng hudyat ang referee sa pagsisimula ng laban. So wala na ngang sinayang na segundo ang mga ito at dito ay talaga namang parehas silang sumugod na tila ba hayok ng hayok ang mga ito sa isa't isa. Sa pagkakasalubong ng kanilang mga kamao ay naging patas ang unang nilang duelo. Makikita natin na parehas kang sumirit ang dugo mula sa kanilang mga kamao at nagulat nga ang referee sa tindi ng lakas ng dalawa. Sa ipinakita nga nilang yon ay nasabi ni Agito na kung titignan ay balanse nga daw ang lakas ng dalawa. Kung sino nga din daw ang mananalo sa laban na to ay paniguradong hindi magiging madali at hindi rin po pwedeng hindi magiging grabe yung kahihinat na ng taong yon. At dito nagtapos yung chapter 137 ng Kengan Ashura. Mga senpai, sino at ano sa tingin nyo ang mananalo sa laban nila Julius at Wakatsuki? I-comment lang ang inyong mga opinion sa baba at halika't pag-usapan natin yan. Huwag nyo rin palang kalimutan i-follow ang aming Facebook page at syempre, idamay nyo na rin ang aking main channel. Bali nag-a-upload ako doon ng My Hero Academia full chapter review at bisitahin nyo na rin ang iba pa nating mga senpais. Bali lahat ng link na affiliated ng The PH Senpais ay makikita nyo sa description sa baba. So yun lang, bye bye!